yesterday morning. Mayor Felipe Antonio B. Remollo led a large crowd of local officials, government employees, personnel from the uniformed services, civic organizations, and the public school teachers and the youth leaders in paying tribute to the heroism and the sacrifices of Dr. Jose Rizal for the country to gain its freedom from the tyrants. Former Vice City Mayor Karen Villanueva, who was the keynote speaker of event, stressed that Dr. Rizal died for the Filipinos so that we live free, and that everyone his own way can be a reflection of Dr. Rizal, who in his time spoke against abuses, corruption, and injustices. Although Villanueva laments that many of the citizens and youth today are distracted and turn a blind eye on the ills of the community, especially when it is inconvenient and does not serve their daily needs. However, she appeals for everyone to be more discerning and exercise our freedom and to choose leaders who embody the ideals and values of Dr. Rizal and unify our strength to chart a better future for all. The commemoration program started with the raising of the Philippine flag, followed by the laying of the wreath before the statue of Dr. Jose Rizal by Mayor Remollo, Ms. Villanueva, and Lieutenant Colonel Elmar Salvador of the Philippine Army. The military also performed the drum roll, 3 volley salute, and taps to convey deep respect and honor of Dr. Jose Rizal's martyrdom. Officials and representatives of the government institutions and people's organizations also offered wreath at the foot of the statue of Dr. Rizal. Interfaith prayers were also delivered by Reverend Father Fidel Tinaya of the Diocese of Dumaguete, Reverend Jonathan M. Cal of Seliman University Church, and Imam Abdul Maula Mushin of Dumaguete Muslim Community. Dumaguete Idol 2024 second placer Bernalyn Polino led the community singing of Dakilang Pilipino at the conclusion of the event. Among the officials present during the ceremony were Councilor Carissa Tolentino Maxino, Maria Marife Cordova, Rhea Lindon Lawas, Antonio Remollo, and Jose Victor Imbo, HK President Miguel Asinero, with Attorney Day Remollo, City Administrator Delani Ramon, Assistant City Administrator Dr. Dino T. Depositario, Department Heads, Barangay Officials, the Free and Accepted Masons Knights of Rizal, members of the Negros Oriental Siquijor Girl Scout Council, Negros Oriental Boy Scouts, Independent Order of Odd Fellows, and representatives of religious denominations, universities, and other institutions. The entire faculty staff and supervisors of Department of Education City Schools Division, led by OIC Schools Division Superintendent Dr. Edmark Ian L. Cabio, and OIC Assistant Schools Division Superintendent Dr. Judita Mapwe, were also in full attendance. The theme for this year's commemoration is Rizal sa Bagong Pilipinas, Buhay at Aral Aming Nilalandas. So mao kadto mga kaigsunan ang pasiuna nato nga makakalumbuan na balita. Ang musunod, watch the fireworks display at Pantawan People's Park to welcome the New Year 2025. Mayor Remollo or Mayor Felipe Antonio B. Remollo invites the members of the public
to watch the grand fireworks display to usher in the new year at the stroke of midnight of January 1st in Pantawan People's Park, Rizal Boulevard. The 2025 signage will also be illuminated as part of the traditional New Year's salubong. Like in the previous years, families, friends, and visitors are invited to be in Pantawan People's Park on the night of December 31, 2024 to enjoy the company of your loved ones with good food and beautiful sights as they wait for the pyrotechnics display at midnight and ring in the New Year with a blast. Ang musunod nato nga mga kalambuan balita, Mayor Remulla mourns the passing of former U.S. President Jimmy Carter, an advocate of Habitat for Humanity. Dumaguete City Mayor Felipe Antonio B. Remulla mourns the passing of former United States President Jimmy Carter at the age of 100 in his home state of Georgia on December 29, 2024. Our heartfelt condolences to the Carter family on the passing of Jimmy Carter, a world leader in humanitarian pursuits, Mayor Remulla said. In a photo, Mayor Remulla presents to former President Carter, a volunteer of Habitat for Humanity, the key to the city during his visit on the occasion of the groundbreaking ceremony of Habitat 3 in the Barangay Bahumpandan in 1999. With former Governor George Arnaiz and then Vice Mayor Woodrow Makiling. As a former President of the United States, Carter, volunteer worker of 40 years, inspired and help promote the noble cause of Habitat for Humanity, whose objective is to build decent and affordable homes for tens of thousands of needy families around the world, including in Dumaguete City, Philippines. So mao kadto ang gipaabot nato nga kasayuran, ang atuang mga kalabuan na balita, mga kaigsunan sa atuang Good Morning Dumaguete. Ari na usab kita sa atuang hisgutanan. Atong hisgutan, mga kaigsunan, kining pagtagbo sa atuang bag-ong tuig 2025. Atong hisgutan, mga kaigsunan, kay kahibaw ka, usually dili lang sa kauluhan kundi usab sa ato ang lokal nga lugar, labi na sa Tacbayans, Dumaguete o province of Negros Oriental o uban nga mga probinsya, rehiyon nga diin kung adunay pagtagbo sa bag-ong tuig kini 2025, mga kaigsunan, adunay mga igno nato risgo sab. Because especially kining atuang mga kabataan mahilig og pabuto, no? Firecrackers. So kinahanglan kitang mga ginikanan careful ta atong giyahan ang atuang mga kabataan sa pagpabuto. Dili kay mo pabuto wala dinhi wala didto. Unya og mo pabuto pud katugyong mga dindagko nga mga pabuto. Unya very risky because ang atong mga kabataan kulang sa paggiya sa safety sa pagpabuto, pagkaigsunan, pagsugat sa bag-ong tuig. So kinahanglan kitang mga ginikanan di nato kalikayan nga adunay pagpabuto kay ato naman ang kustumbre nga pag adunay bag-ong tuig, mga kaigsunan, pagsalubong nini pinaagi sa pagpabuto o pagsaba-saba, mga kaigsunan. So if that is the case, talking about firecrackers, na may mga daghang baligyang firecrackers, mga kaigsunan, dindot man sana kay ay labi na
pagtagbo nato sa bag-ong tuig, apan kinahanglan giyahan nato ang atoang mga kabataan nga mahilayo sa disgrasya. Kay importante kay ni mga kaigsunan, every time adunay pagsugat sa bag-ong tuig, makita nato sa telebisyon, makita nato sa social media, o madunggan nato sa atuang balita sa mga radio stations nga adunay nabuthan. So if that is the case, mga kaigsunan, the only thing we have to do is to guide our children. Dili kay og aritas kilit magsigitag syating-syating ni kahubog nato malimot na ta og giya sa atuang mga kabataan. Kay busy sab ang inahan pagluto sa mga kalanon nga ipreparar for the New Year. Mauna mga kaigsunan nga kinahanglan atong ampingan, atong giyahan, atong tudluan og safety ang atoang mga kabataan during sa pagtagbo sa bag-ong tuig. Kay kini mga kaigsunan, in spite sa mga atuang naagian, mga kalisod o kahamugaway, labi na sa atuang mga kaigsunan nga gakalisod in tawon, unya mabuthan pa, mahilantik sa balay tambalanan. Ini kahilantik sa balay tambalanan, adunay palaliton nga mga tambal, diha na. Magproblema na sabta mga kaigsunan, dagan dito magsalig na punta sa atuang lokal nga pagagamhanan. Ayuda dito, assistance dito. Mauna mga kaigsunan, hilabi na nga kita karong nga panahona sa 2024 na anad ta og ayuda. But we have to understand, because naatay mga kaigsunan usab nga mga indigent or anaa sa marginalized sector nga diin ka kinahanglan sab og ayuda. Apan I am thinking dili ni magpadayon mga kaigsunan kay temporarily gi-stop man apan aduna na po'y bag-ong pundo giaprubahan, anaa gihapoy mga ayuda kining AKAP and the rest. Ang ato mga kaigsunan is that samara na sa panultion kung mutabang ta sa isig ka Pilipino nato, atong tabangan paghatag og taga para sa iyang pangindahay sa pagpangisda. Siya na'y bahala sa paon. Dili kay ihatag tanan mga kaigsunan, kay ang atua magalikay ta nga ma-practice ang atua mga kaigsunan nga di na lang mangita og kaayuhan nga mabuhi sila kay magahulat ra sa ayuda. Mao na ni ron. Pero sige lang, that is the program of national government. Siguro ilahasam nang gi-estudyuhan. But the end of the day, mga kaigsunan, kung magsalig ra sabtag ayuda, ang ayuda kahibaw ta di magkanunay, kay magdepende na sa panudlanan sa atuang nasod. Labi na karon mga kaigsunan, dili susama sa kaniadto nga aduna tay lain ka daganan o kakolektahan o gabuhis. Ang uban nakuhaan na og buhis. So gipasabot nga dili susama kaniadto. Pero ang ato mga kaigsunan,
ang atong gipaabot din ha, nga ang atuang nasod makasave og salapi. Ikaduha, ma-practice ang atuang makaigsunan ng kalisod og pangita og trabaho or panginabuhian. Kay lagi makaigsunan, kung magdepende ta sa ayuda, pirting luuya. Luoy kayo ang atuang makaigsunan ng kalisod, kay di na lang mangita kaayuhan, nga makasurvive sila makaigsunan sa ilang kinabuhi tungod kay maghulat na lang sa ayuda. Well, unay giniingon mga kaigsunan, ug mao ni nakita sa atuang mga magbabalaod ug sa atuang ehekutibo nasyonal, wa tay mahimo kundili atong pagkaakseptahon. But at the same time, we let our people aware nga dili pod pwede o magdepende ta sa ayuda lamang. Kay ako makaigsunan, bisag unsa nako kalisod, wa gyud ko nagdepende sa ayuda. Bisag PWD ta, persons with disability, pero nagita ta og patas nga panginabuhian. Nangita ta og tinarong nga panginabuhian. Mao na mga kaigsunan. But we let the people inspired, we let the people motivate ka makapangita sila kaayuhan. Labi na nga ini-cross na to from 2024 to 2025 mga kaigsunan, karong tungang gabi. That is the time that we have to realize also. Kinahanglan na atay gitawag og New Year's resolution. To think 1,000 times what's best that we could survive in this trickery world. Ngano man kung mingong trickery mga kaigsunan. So samara na mga kaigsunan nga kung aduna tay pangitaon di makitaan. Kung di ta mangita og di na to pangitaon makitaan unsa kun ni. Diretsong istorya mga kaigsunan sa lalumpang panultion sa Binisaya. Makiat og madanlog nga kalibutan. Ha! Tawas Douglas mga kaigsunan. Kay na-slide ko no siya. Na-slide mga kaigsunan tungod pagpangita o panginabuhian na makasurvive ni ining kalibutan. Ingon anak mga kaigsunan, it's not easy to live. Muna yung kaingon mga kaigsunan, labi na sa ignon na to nga nasayran. Matud pa nga nakita nato ang mga adunahan, musamot ka adunahan. Ang kakalisod, musamot o kalisod. O tsugi, klaro ani. Talking about leadership mga kaigsunan. If you are a good leader, kinahanglan og ikaw leader, imo inspired, i-motivate ang ato ang magkatawhan nga mo-uplift, mo level up sila labi na sa ilang panginabuhian. And that is why what our mayor did to the people of Dumaguete, talking about ambulant vendors, kadunay patas nga nangita og panginabuhian, nga gitagaan niya og luna, gitagaan niya og lugar para mabuhi mga kaigsunan. Kay nakita sa ato ang Mayor Epe Remulyo, nga gawas nga nagbayad sila og buhis, ginagmayng ticket mga kaigsunan, pero adlaw-adlaw sab. At the same time,
you have to give back to them. Unsa may gibalik sa ato ang mayor. Gibalik mga kaigsunan, kining paghatag o kalihukan sa atuang Pantawan People's Park, sa atuang kinadabukang syudad sa Dakbayan sa Dumaguete. Haron daghan tang mga local tourist, daghan tang mga langyaw nga mga turista nga mubisita sa atuang Dakbayan, labi na diha sa atuang Pantawan People's Park, ug asa tong mag-converge mga kaigsunan nga mga katawhan to asab ang atuang mga ambulant vendors, tuwa ang atuang massage therapist, tuwa atuang mga tinda, bazaar. Mauna mga kaigsunan. That is one way or another helping our small businesses here in Dumaguete City. Gawas sa mga dinagko, mga kaigsunan nga mga restaurant. Kay aladtuon po sila sa mga maka-afford niya na. Mao ni mga punto, mga kaigsunan nga angayan natong panalaminan. Tungod kay kinahanglan ta nga mokahatag og motivation sa atuang mga kaigsunan nga mabuhi ining kalibutan, labi na sa pagpakabuhi sa patas nga pamaagi. Mao ni ang gibuhat sa atuang mayor. Not only 1, 2, or 3, or 4 ang gihimo sa atuang mayor, kundili kinahanglan tanan ang mabulahan. Pinaagi sa nagkalain-laing programa, pinaagi sa nagkalain-lain nga mga proyekto nga ipadapat sa atuang Dakbayan sa Dumaguete. Kini mga kaigsunan nga gibuhat sa atuang mayor, it was already proven nga ni maayo ang atuang ekonomiya o gawas sa na maayo ang atuang ekonomiya mga kaigsunan, daghang dumuduong nga mobisita sa atuang Dakbayan. Inigdaghang bisita mga kaigsunan, anhi mo na puyo sa mga hotel and muadtos mga restaurant, mabuhi ang atuang mga negosyante. Katong atuang mga local tourist na gustong magpapresko, atong mga senior citizens, PWD, atong mga kabataan, adto sa mosuroy sa Pantawan People's Park. Inigsuroy dito mga kaigsunan, of course, mag-converge sab ang mga katawhan. Dito na ang atuang mga small-time vendors, mga ambulant vendors nga mabuhi usab. Because adunay daghang tao. Gihimo sa atuang mayor, pinaagi sa iyang langtip nga panghunahuna. Ang kini mga kaigsunan, ang mga programa, mga proyekto nga gihimo sa atuang mayor through the Lupad team mga kaigsunan, magpadayon. Magpadayon kung tugutan sa katawhan. Kay wa may problema o muda sa renda sa Lupad team, mauman si Attorney Dio Remolyo. O ang iyahang kaabag or tandem makaigsunan, ang atong banggiitan nga magbabalaod, nga veterana na makaigsunan, sa honan sa tuang sangguniang panglungsod, si Attorney Carissa Faye Tolentino Maxino. Unya atong nasayran mga kaigsunan
ang ilasab nga mga kakaubanan nga mga konsyal sa Dakbayan sa Dumaguete, mga veterano, adunay mga agi, adunay mga resulta bilang kaniadto mga konsihal, mga public servant. Mao ni ang gapalibot o usa sa gitawag nato og lupadti mga kaigsunan. Gapalibot ni Attorney Dio Remulyo haron magpadayon ang mga kalambuan, padayon ang mga programang proyekto nga nasugdan ni Mayor Felipe Antonio B. Remulyo kon Mayor Ipe. Kay ngano man mga kaigsunan atong gipaabot ang kasayuran tungod kay hapit na ang piniliay. Nagkaduol na mga kaigsunan. Paglabang nato, pag-cross nato sa Enero 1, diha na. Magasugod mga kaigsunan. Nya nakahibaw ta nga ang atuang mayor mo level up kay human na yang tulo ka termino. Mo level up siya mga kaigsunan. He is running for congressman sa ikaduhang distrito, si Mayor Ipe Remulyo. Kung tugutan sa kaygayunan, I am sure, sigurado ko, gawas sa iyahang performance bilang mayor sa Dakbayan sa Dumaguete o bilang abogado mga kaigsunan nga kwalipikado nga makapanday og balaod nun sa tibok nasod or para sa tibok nasod. Balo niya mga kaigsunan ang gitawag nato og good governance. Kay mo iyang gi-practice, iyang gipakita sa atuang Dakbayan sa Dumaguete. Gipakita sa katawhan, not only for Dumaguete City, but the whole province of Negros Oriental. Nga kini nga gitawag nato good governance. Dili lang usa siya ka convener sa good governance, kundi iyang mapakita sa atuang mga katawhan, sa atuang mga kabatanunan. Muni ang ayan nga pagabuhaton o masumpo kini gitawag nato og korupsyon. Hinumduman nato, if we will go back to the history, the life works until activism and the exile of Dr. Jose Rizal mga kaigsunan. He fought because of what we call corruption during the Spanish colonizer kaniadto. Not only corruption, but gusto niya nga adunay gitawag og ubay-ubay nga katungod. Ubay-ubay ang mga katungod nga maangkon sa mga Pilipino. Kining gitawag nato kagawasan o hustisya mga kaigsunan. Muni ang kiaway sa atuang national hero nga si Dr. Jose Rizal nga kaniadto mga kaigsunan maisugon hangtod nga gi-exile siya, hangtod nga gi-firing squad si Dr. Jose Rizal nga wa gatalikod kundi gaatubang tungod sa pagmahal niya kanatong tanan nga mga Pilipino. Maunay ato ang sumbanan kay matod pa mga kaigsunan ni Dr. Jose Rizal ang kabataan maoy igno nato the future of our country. Di ba? So kinahanglan atong i-practice ang atong mga kabataan
og unsay angayan pagabuhaton, and we will inform our young people the history of Dr. Jose Rizal. Dili kay sa pangalan ra unya mag-commemorate tag Dr. Jose Rizal, ang practice nato korupsyon lang gihapon. Pila na ka century, pila na ka mga kakatuigan nga kiaway nga maundang kini gitawag nato korupsyon, mga kaigsunan. Hangtod karong panahona, kanus ata mahuman ini. It is a matter of dedication, discipline, and the trademark of our Mayor Epe Remulyo, currently Mayor of Dumaguete City, na siya nagkanayon. Ang importante usab bilang leader nga anaa sa atuang panggobyerno, kinahanglan nga gitawag mga kaigsunan nga political will. Kung aduna kay political will, even your decision is not popular, pero kaayuhan sa kinabag-ag duot sa katawhan, the people will understand. Not understand automatically, but in the future, they could realize. Mauna mga kaigsunan. Humana ang 2024, pila na lang kagutlo, 2025 na. Bason laman, kining uban, makaamgo na. Mubuhat na o mga maayong buhat. Unay siya gitawag mga kaigsunan og ato pang ipangutana kaniadto pa unsa may imuhang New Year's resolution. Amaw na. Unya, put bear in mind nga kita mga kaigsunan lumalabay lang ining kalibutan. Kanang sapi di na madala nato kung kita mutaliwan. The only thing that it will remain is our memories. Mauna mga kaigsunan. Kinahanglan nga atong ipakita sa atuang mga katawhan, mga kabatanunan, what's best, because Dr. Jose Rizal gusto nga adunay gitawag nato mga kaigsunan o right leader, good leader nga muda sa paggamhanan sa atuang panggobyerno. Pero wa naman tayo igong oras. Nahangtos na itong tulumanon, ningon ko kaninyo mga kaigsunan, atong panggaon ang atuang buhing Dios sa